mo. Malaki pero at least yung money mo safe naman. Ayon sa Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB, abala raw sila sa dami ng mga nag-a-apply ng mga permit. Taong 2009 daw na magsimulang gumanda ang real estate business sa bansa at tansya ng HLURB. Patuloy ba itong papalo sa susunod na 3 taon? Lalo't mas dumarami raw ang mga Pilipinong nakakayanan ng maghulog ng pambayad sa kanilang property. Pinakamarami raw na konstruksyon ngayon sa Metro Manila, sumunod ang Cebu at Davao. We are averaging around 200,000 units per year ng covered by licenses to sell being applied for in about 1,000 projects. Unang-una yung ating OFWs who have been sending a lot of remittances at home and their families are using this to buy their own residences. Ang mga gusto nga mag-aral at pumasok sa real estate industry, dumarami. Pati mga tauhan in demand na rin. In the last mga 2 years, 2010 to 2012, na-notice namin siguro mga more than double yung increase ng demand by local employers for local talent na nasa real estate industry and construction. Ayon sa Department of Labor, dahil sa property boom, construction daw ngayon ang isa sa magbibigay trabaho sa mga Pilipino ngayong 2013. Since construction po ang booming sa ating ekonomiya, nangangailangan pa rin po tayo ng mga manggagawa sa construction. Karpentero, mason. Paalala naman ng mga eksperto para sa mga bibili ng bahay at lupa o condominium unit. Kilalaning mabuti ang developer na inyong pagbibilhan para hindi naman masayang ang pera inyong pinaghirapan. Yung developer na yun, kinakailangan siya ay may track record na. So, imbestigahin mo siya. Kung ito ba ay natatapos na yung mga projects niya. Ito ba on time. Dapat, i-contain mo doon sa iyong savings, yung dream mo. Doon maraming buyer na nagkakamali. Kaya kung minsan, ano nangyayari? Forfeiture of payments. Lala Roque Nakatuto, 24 oras.